Naku, matindi ho itong naging pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na sabi niya ay lumilitaw at ipinapakita na ho ni Pangulong Marcos Jr. na siya po ngayon ay isang mahinang presidente. Sa wikang Pilipino o sa wikang Ingles, yung tinatawag na lame duck president. Ito ay kaugnay ng panghihimasok di umano ni Pangulong Marcos Jr. dito po sa awayan at talagang sabihin natin lumilitaw na deadlock sa pagitan po ng Senado at ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ito po ay may kaugnayan sa pagnanais po ng mababang kapulungan ng Kongreso at mismong si DPWH Secretary Vince Dizon na maibalik yung ikinaltas po ng Senado. At dito pinag-uusapan ho rito 45 billion pesos. At ayon po kay Drilon, sa loob po ng ng napakahaba niyang panahon na panunungkulan bilang senador at sa politika, sa gobyerno, ngayon lang daw po siya ngayon lang ho nakaramdam at nasaksihan na ang isang pangulo ay nanghimasok habang may deliberasyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso. At dapat ho ay ang Pangulo mismo ay hindi po nakikialam at wala po siyang kakampihan sa magkabilang panig. Kasi sa ngayon ay may binabagit ho ang Pangulo na mas gusto niya yung version po ng House of Representatives na kung saan ay nais siya na ibalik po ng Senado yung kinaltas po na 45 billion pesos. Sabi po ni Drilon ay pagpapakita po ito na lame duck ho ang presidente. At dito ho ay lalong magpapalala rin po sa sitwasyon. At kung saan ay lumilitaw na kinakampihan po ng Pangulo ang mga kongresista kaysa sa mga senador na sana ang mas maganda ay wala po siyang papanigan, gigit na po siya at hayaan niya na ang mga kongresista at mga senador sila po ang mag-usap-usap. Kasi sa ginawa kong pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr. at pagkampi niya sa mga kongresista, lalakas daw pong loob nito ng mga kongresista na ipilit yung kanilang gusto. Dito po sa Bicameral Conference Committee o BICAM. At siyempre kakampi nila ang presidente. So sabi po ni Drilon, pagpapakita yan ng kahinaan o pagiging lame duck na raw po ng Pangulo. Dahil sa dapat to antayin niya ho kung ano magiging pinal na bersyon. At ito, panoorin ho natin mga kababayan, yung pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na kung saan ay binabanggit niya na lame duck na raw po o mahinang presidente itong si Pangulong Marcos Jr. Panoorin po natin itong pahayag ni dating SP Drilon. This is an opportunity for us to really correct the budget because currently this is the first time I hear the President at this stage of budget deliberation saying, Senators, you agree with what the congressman proposed. If I recall correctly, he said he favored the restoration of the 45 billion out of the budget of DPWH. I may be wrong, but I haven't heard a president before who intervened in favor of one side in a budget deliberation. I think this indicates that the president is realizing that he is a lame duck, but his intervention in this manner, to me, is wrong because then that will embolden the members of Congress, of the House of Representatives, and insist on the restoration because they have the president behind them. Now, having said that, Karen, this may be an opportunity for us to be able to correct this budget because as Dr. Tony earlier said, there are a lot of other things which should be corrected. So let us risk a deadlock. Let us risk a deadlock so that a reasonable compromise can be achieved. The economists will always tell us that a deadlock is not good for the economy. I agree, because 20% of our GDP is public spending. But, given the circumstances that we are in today, it's better probably that we force a deadlock, compel a compromise, and come out with a better budget which really can spur growth for our economy, which now is in doldrums.
Karen, when I was Senate President, upon instructions or upon the request of then President Gloria Macapagal Arroyo, we had a deadlock and we had reenacted the budget. So it is not the first time that it will happen. I am certain that if the deadlock is carried through, in a few weeks' time there will be a new budget, and maybe there will be some harm in our growth. But to me, the exchange is better governance, good governance, and a budget that is more responsive to the people's needs. Okay, but in a situation like this right now, number one, the BICAM is being live streamed. So observers are actually, even Professor Shelo Magno of the University of the Philippines said in an interview na napakasakit kasi sa live stream nakikita mo talaga na ang mga lawmakers, ang mga kongresista, pansarili nila yung ipinaglalaban, because now you are seeing it with your very eyes. In the past, you never knew what was going on in the BICAM. So it can be both good and bad, but mostly good. But let's say the House will not give in. The Senate will not give in. Sabi ng Senado, we will not restore 45 billion. We refuse. Diba? What can happen? I mean, under the law, what happens? If the budget isn't signed by a certain day, does it automatically go into a reenacted state? Yes, by December 31, if no new budget is signed, then the present 2025 General Appropriations Act is reenacted. That means the salary will go on. It is the discretionary portion which has already been executed, which can no longer be utilized. But in a reenacted budget, those capital outlays which were not utilized will continue to be effective. Given the efficiencies of government that we see today, I do not know to what extent we will really be harmed by a reenacted budget for a few weeks. I am advocating this because we need to have a reasonable compromise. If we give in to what the House wants, then we are back to the same situation as we are this year. We're in 45 billion in excess funds for DPWH. And remember, Karen, 2027 is already a year before the election. And therefore, the election year budget will come to fore. If we do not correct the budget today, we will make it worse in 2027. Therefore, the Senate must take a strong stand. The people are behind them in really implementing a reform that will be good for our people. I repeat, Karen, we have gone through reenacted budgets before. Specifically, when President Gloria Macapagal Arroyo was in office, he requested me, let's have a reenacted budget. The economy did not collapse. Well, maybe there's some postponement of some projects, but delays in projects is nothing new to us, and will not make our economy collapse. But I think what's troubling in this situation is it doesn't seem to connect with what the president is saying and what the cabinet is doing and Congress, right? Because if the president is saying no to flood control, baguhin na natin ang sistema, meaning he is saying that, right? No more flood control. So he's giving the impression to the public, ayoko na ng kurakot, ayoko nang magnanakaw. And then you have a cabinet secretary going back asking for the old budget, and the president allowing that. That's one. And then the president allowing Congress to insert and allow increases in discretionary funds like AIX, MAIF, TUPAD, etc. What is this saying about the president? Because, for example, with MAIF, the president can just say,
tama na yung MAIF na yan, ilagay nyo na yan sa PhilHealth. Diba? Patibayin natin ang universal healthcare. But why is the president saying one thing, like he wants to clean it up, and yet that's not what's happening with the 2026 budget. It looks the same. Yes, Karen, I agree with you. And it only means that the politics, particularly in the House of Representatives, is surfacing and getting the attention of the president. And that one I cannot understand why the president keeps on capitulating to the House particularly. Is there need for new legislation? I don't really know. I don't see any urgent need. And this is our opportunity, Karen, to really correct things because the public support for the House of Representatives today, given what has been exposed in media, is very low. And therefore, it is the chance of the president to really reform the budget if he wants to do that. And, but the signals have not been consistent. Here comes Dizon, the Secretary Dizon, saying, our budget has fat to the extent of 45 billion. Delete it. So this was the Senate says, fine, we agree with you. We delete it. And here comes Dizon saying, no, I made a mistake. Alam mo, Karen, 24 na taon ako sa nag-tweeting ng budget. Wala akong narinig na miyembro ng kabinete na nagsabi, huy, nagkamali ako ng 45 billion pesos. Diyos ko po naman, hindi naman po pwede yan. O yun po, ang pahayag ni dating Senate President Frank Drilon na kung saan nagulat daw po siya. O dapat daw hindi nagbigay ng pahayag o anumang komento ang Pangulo at parang kinakampihan niya itong mga kongresista. Dapat hinayaan nila. So sa mga mambabata, senador man o kongresista, kung ano ang magiging kalabasan po ng kanilang pag-uusap diyan po sa BICAM. At bukod ho dyan, mga kababayan, sinasabi rin po ni dating Senator Franklin Drilon na wala naman daw dapat na ikatakot kung sakaling halimbawa hindi ho magkasundo yung mga senador at kongresista at ang mangyayari po ay reenacted ang budget para po sa 2026. Hindi naman ho ito magiging dahilan para mag-collapse o bumagsak po ang ekonomiya ng bansa. At ikinuwento ho ni Drilon na sa panahon niya nang siya po ay Senate President at sa panahon po yan ni nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon po ng reenacted yung budget. Hindi naman daw po bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa. At may mga naantala, may mga na-delay po ng proyekto, hindi naman nabago raw po sa atin yan mga kababayan So, yun po ang binabanggit at dapat ho ay hindi po nangingialam ang Pangulo sa gawain ng mga mambabatas, senador man at kongresista. So, yun ho, pagpapakita raw po yan ng kahinaan. At huwag raw pong matakot ang Pangulo na kung hindi po maipasa yung budget, magkakaroon po ng ng reenacted budget, okay lang po yun. Kasi December 31 ho, mga kababayan, kapag hindi po napagtibay ng dalawang kapulungan ng Kongreso, ito pong panukalang budget para po sa susunod na taon, wala ho. Talagang reenacted ho yung 2025 at maantala. Kasi base po sa sinasabi, kapag reenacted yung budget, matikhan yung mga sweldo, lahat at yung mga nasimula noong isang taon na hindi pa tapos sa ngayon, mga proyekto, yun po ipagpapatuloy. Pero yung mga bago na mga programa, bagong proyekto, kung ano man, wala po, hindi pwedeng gawin yan. Kasi reenacted po at kinakailangan kasi batas ho yan At merong isinasagang pagpapatibay ng batas na pondo sa bawat proyekto. So yun po, sabi ho ni dating Senate President Drilon, wala naman ho Hindi naman bago sa atin yan Pabayaan mo, dapat wag matakot ang Pangulo kung reenacted man yung budget o hindi. No? At kasi ito na ro ang pagkakataon Kung tutusin, ay dapat nga pabor nga ang Pangulo mismo sa mga nangyayari dahil sa ito ang pagkakataon na malinis po talaga yung pambansang budget. Kasi sa ngayon ay talagang binabanggit ho na ito panukalang budget ay punong-puno pa rin ng di umano'y anomalya at paniningit. Mga kababayan.
So talagang napakatindi ho rito, no, ng mga aligasyon ho rito. At wala po, meron pa rin hong budget insertion eh. At yung mga kongresista, no, ipinipilit ho, ba yung MAIP, dapat ibinigay na po yan sa DOH o sa PhilHealth. Yung mga medical assistance o yung mga tulong medical sa ating mga kababayan. So, yun po ang binabanggit ni Senator Drilon. Kayo ho, ano masasabi niyo rito, mga kababayan? Dito ho. Kasi ang sabi, pagpapakita raw po ng tila kahinaan at lame duck na raw po ang Pangulo. So, talagang binabanggit nga yung iba, no? Itong katulad do si Congressman Kiko Barsaga, sabi niya, mas malala raw ang nakawan sa 2026 budget, sabi po niya. At sabi ho ni Congressman Kiko Barsaga, isinusulong na sa sabing budget ay grabe umano ang nakawan ngayon kumpara sa 2025. At matatandang ilang personalidad na ang naglarawan sa 2025 budget bilang pinaka-controversial at pinaka-corrupt sa kasaysayan ng bansa. Ngunit ayon kay Barsaga, ay nalampasan pa umano ito ng panukalang 2026 budget. Ibig sabihin, mas malala po ito. Yun ho, mga kababayan. So talagang, dapat ho, sabi po ni Senator Drilon, balikan natin si Senator Drilon, dapat panindigan daw po yung mga senador na wag hong ibalik yung 45 billion pesos na kinaltas. Kasi ang pinagbasihan po ng mga senador, yung computation po ng DPWH. Tapos sabi ho niya, nagulat ho si Drilon na sa loob po ng 24 niya sa gobyerno, ngayon lang daw po ito na nangyari na ang isang cabinet secretary ay bumalik po sa dalawang kapulungan ng Kongreso para sabihin na nagkamali po sila sa pagkukompute. Napaka-imposible raw po ito. Kasi ang ginawa ho, sabi ho ni Secretary Dizon ng DPWH, nagkamali raw po sila sa computation, etc., etc. Kaya gusto nila na maibalik po yung ikinaltas po ng Senado. Kasi ang version po ng House of Representatives, okay, tas pagdating po sa Senado, nag-submit po sila ng bagong computation. So ito po ang naging basihan ng mga senador para ilapat po yung mga kaltas ho sa budget ng DPWH. Tapos biglang, nung nag-BICAM na ho, mga kabayan, bigla ho namang binago ni Secretary Dizon yung kanyang bersyon at sinabi na nagkamali raw po, humingi na ng paumanhin, na nagkamali raw sa pagkukompute. Sabi ni Drilon, ako, 24 years ako sa gobyerno. Ngayon lang nangyari yan. Imposible yan na magkamali. Di po ba? Kayo ho, ang masasabi niyo ho rito? So tama ho ba at kayo po naniniwala na sabi po ni Drilon na ito pong si Pangulong Marcos Jr. ay lame duck na o mahina ng presidente, walang kapangyarihan. Kasi ganyan, ang tawag ko sa mga presidente, alam ba, papalis na, lame duck na, no? Parang hindi na masyado pinapansin at wala ng power. Pero ito ho, may halos 3 taon pa ho na nalalabis sa termino ang Pangulo, pero ngayon ho, lumilitaw na lame duck na dahil sa yung kanyang pakikialam at tila pagkampi sa isang side sa House of Representatives. Siyempre, lalakas ang loob ng mga kongresista na hindi, ituloy natin yan. Nasa likod natin ng Pangulo. So, maaaring magkagulo. So, yun ho. Okay, so mag-comment na po kayo sa ating mga kababayan. At kayo ba'y naniniwala at pabor sa sabi ni Drilon na lame duck na raw ho at talagang mahinang presidente. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. at nangingialam pa dito po sa usapan po ng mga mababatas para po sa panukalang budget sa 2026. Ako, pag ganyan ho, nangingialam, ano ibig sabihin ho nito? Kasi trabaho ito ng sangay ng legislatura. Natapos na yung budget deliberation, dapat doon na plansya na. Itong BICAM, may konti lang pagtutugmain yung version. Talagang mahina pong presidente. Ito si BBM, mga kababayan. At pag ganyan, talagang wala pong mangyayari sa atin. Sige, mag-comment na po kayo. Mga kababayan, dito po sa ating channel at sa mga bago lang po, mag-subscribe na po kayo para kayo po lagi updated dito po sa ating mga issue na pinag-uusapan. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.